Dami kong napulot, daming theology, ministry work. Pero gusto ko lang balikan yung pinaka-core talaga ng pinag-uusapan natin, Pastor. Oo. Um, para sa inyo, ano po yung what do you consider na essentials ng faith? Kasi yun nga, sa dami ng mga theological camps, ano po yung non-negotiable at essential na we should agree on? Yeah. Siguro since na ito yung common sa lahat kahit sa Reform or Armenian ka man, na ang salvation natin is it's by grace and by through faith, di ba? In Christ alone. So doon dapat yung tatlong yon hindi ka dapat yung sabihin natin yung tatlong element na yun dapat di nawawala at wala ka dapat idadagdag yan. No, so yung ating kaligtasan is by God's grace. Hindi ibig sabihin, hindi natin pinagtrabahuan, regalo lang to sa atin. At ito ay matatanggap natin through faith. Okay. In the sense na faith alone. At wala nang iba. No? And also, dapat tandaan natin na ang object dapat ng faith natin si Jesus Christ. Kasi yung iba, faith Jesus plus, meron din Jesus plus na. So sa akin, essential yan. So lahat tayo, kahit ano pang camp meron ka, dapat yan ang essential para sa'yo. The rest, siguro, pwede nating to agree to disagree. Yeah. And ano din, siguro Pastor, sa akin, this is, add ko lang po, no? And I believe, napag-usapan naman din po natin to kanina. Yung what I also consider essential is pagdating na sa character ni God. Who is God? Yes, Diba? tama. Yung Trinitarian God, nabanggit niyo rin po to kanina. About sa deity ni Christ. Yan, Yes. pag si Christ ay yung pagka-Diyos ni Kristo, pag yan ay question, we draw the line there, no? Yes. At Pastor, how about sa Pastor? Yung infallibility ng scripture. Yeah. Kaya importante 'yon na dapat kinikilala mo na ang Bible is word of God. Dapat 'yun yung pinakauna actually. Final authority po, no? Final authority and at the same time na ito ay walang error, di ba? Tapos yung word it's a word talaga ni God, di ba? Dapat mag-isa tayo doon. Kasi kung hindi natin unahin 'yon na paniwalaan, lahat ng mga ibang theology, kahit ibang essential na doctrine, wala na yun walang saysay kung hindi ka naniniwala na the Bible is the word of God. Yeah. Yun yung pinakauna talaga na sa akin primarily kung essential din ang usapan, dapat unahin natin yung Bible, that's the word of God. Kasi yun lahat yung source ng finality ng lahat ng pinag-usapan natin about God's character, the attributes ni Jesus, the Holy Spirit, di ba, yung salvation natin. Kung sasabihin lang natin na ang Bible is just human na gawa, walang ng God, wala na. So wala nang saysay yung mga ibang essential na belief na meron tayo. In terms yung scripture, siya yung final authority natin both in doctrines and practice. Yes, exactly. Thank you po, Pastor. Pero as a learner din, Pastor, no? Sa tingin niyo po, ano yung mga dapat kong bantayan para hindi ako maging legalistic? Pero at the same time, hindi rin man maging antinomian. Alam niyo po yun, di ba? Oo. Kasi ayun nga, siguro ang una-una natin, ako personally, kailangan kong gawin ay para hindi ko maging legalistic, intindihin ko yung mga believers na, halimbawa, yung mga nag-struggle na talagang ganyan, may pagdadaanan talaga sila. So pag sabihin natin na pag binilagyan kasi natin ng mga step by step, babagsakan na sa legalism. So para sa akin, enjoy mo lang yung yung journey mo as a believer. Enjoy mo lang. Oo, di ba? Wag kang masyadong sabihin natin
ma-pressure, di ba? Huwag masyadong yung expectation masyadong mataas, di ba? So lalo na tayo mga church planter, may mga kasama tayo hanggang ngayon nagyoyosi pa, di ba? Nagiinom, di ba? Hindi nila maiwasang uminom, di ba? Or talagang kasi sanay sila na pag may okasyon, may inuman, di ba? So, believer sila, as long as they believe Jesus as their Savior and Lord, enough na yon, pero kailangan discipleship. Tuloy-tuloy yung teaching. So, huwag mo rin naman tatantanan ng pagtuturo. And huwag masyado i-pressure kasi hindi na magiging enjoyable para sa kanila yung journey nila as they grow sa Panginoon. And at the same time din, it avoids din yung legalism. So, kasi pag naging legalist na tayo, sarili na natin yon. Sarili na natin yung dapat maging ito yung gusto ko eh. Pero baka naman hindi naman yung gusto ng Panginoon para sa kanila. Wow, ganda nun, Pastor. Ganda nung sinabi niyo na enjoyin mo yung journey mo. Enjoy natin yung journey natin sa faith, no? Kasi minsan may mga taong yun nga dahil sa nagiging legalistic or masyado naman sila nagiging parang binabantayan nila yung we fail to enjoy na yung presence ni God. No? We fail to trust Him na, yeah, Lord, I trust you sa kung kailan mo ako babaguhin, Lord. Alam mo yung mga ganun. Ganda naman, Pastor.